Ang Ginoo'y harap sa inyo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Marcos. Gloria sa Sakto nga panahon, may isang kamanunudlo sa kasuguan nga nagpalapit kay Jesus kada pamangkot sa iya. Ano gibala ang labing importante nga sugo sa tanan? Si Jesus nagsabat, amoy ni ang labing importante nga sugo. Pamati ka, o Israel, ang Ginoo nga aton Dios, amo lamang ang Ginoo. Higugmaa ang Ginoo nga imo Dios sa bugos mo nga tagipusoon, sa bugos mo nga kalag, sa bugos mo nga hunahuna, sa bugos mo nga kusog. Ang ikaduha amo ini, higugmaa ang imo sigkatawo subong sang imo kaugalingon. Wala na sing sugo nga labi pa ka importante sa sining duha. Ang manunudlo sang kasuguan nagsiling sa iya, husto gid manunudlo. Matuod ang siling mo nga isa lamang ang Dios, kay wala na sang iban pa luwas sa iya. Kadapat igugmaon sang tawo ang Dios sa bugos niya nga tagipusoon, sa bugos niya nga hunahuna, sa bugos niya nga kusog. Kadapat niya higugmaon ang iyay sigatawo subong sang iya kaugalingon. Labi pa ka importante ang pagtuman sining duha ka sugo sang satanan nga halad nga sinunog kag halad nga inihaw. Sa pagkahibalo ni Jesus nga maayo ang iya sabat, iya siya ginsingganan. Hindi ka malayo sa ginarian sang Dios. Sa tapos adto, wala na gid si may nangahas sa pagpamangkot kay Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga hinigugma nga mga kauturan, mayong agam sa inyo tanan. May isa ka tatay nga ginsugo niyang yanak nga magkuha sang langgaw sa ila kusina. Tungod kay madulong wala sang suga, siling sang yanak, tay, hindi ko magkuha, nadlok ko sa dulong. Siling yanak, hindi ka makahadlok, kay may guardian angel ka nga nagaupod sa imo. Siyatay ko na mo ang guardian angel ko lang suguha. Mga ligugma nga mga ultod, ang pagsunod sa kaubuton sa Dios, amo ang pagigugma sa iya. O vice versa. Ang pagigugma sa Dios, essentially, amo ang pagsunod sa iya kabubuton. Hindi ang pagtuman sa atong gusto. Gani nga sa sining adlaw, ika-31 nga Domingo sa panahon sang simbahan, kag tatlo na lang ka Domingo mga utod, masunod na kita sa panahon sang Adbyento. Ginakuha naton ang mga balasahon gikan sa libro sang Deuteronomio, sa sulat sa mga Hebreo kag sa Ebanghelyo suno kag San Marcos. Kag ini tatlo ka mga balasahon mga utod nagalipot sa pagtulunan nanungod sa pagigugma sa Dios kag sa sikatawo. Gani kon aton tukibon sing madalom, isa sang pinaka-importante nga pamangkot sa Biblia nagasiling, ano di bala ang pinaka-importante nga sugo sa tanan? Kaya ito nga pamangkot mga utod address sang isa ka manunudlo sang kasuguan o teacher of the law sa aton Ginoo tungod kay isa siya karabay. Gani kon isa ka karabay o manunudlo man, ginapresuppose na nga nakahibalo ka sang Torah o kon sang kasuguan.
nga nabase sa 5 ka libro nga ginapatihan nga ginsulat ni Moises, ang Pentateuch, ang Genesis, Exodus, Deuteronomy, Leviticus, and Numbers. Amoy ni mga autor na natawag na Torah. Gani, tungod sini, wala labot nga ginhatag sa Dios kay Moises ang 10 ka sugo nga ginatawag naton Decalogue. May 613 ka mga particular laws ang Israel o kon ang mga tao sa Israel. Para sa masa sa kadamaan, mabudlay ang mag-memorize sa mga autor sa masami malipatan ang ibang mga kasuguan. Gali agad nga mangin simple kag mapos ang pamangkot sa tong teacher of law sa Ginoo, gin sabat siya ni Kristo nga base sa pangamuyo sa mga Hudiyo nga ginatawag Shema o masiling pamati ka o Israel. Ang Dios amo ang Ginoo kag siya lamang ang imo nga Ginoo, wala na sang iban. Gani dapat mo higugmaon ang Dios labaw sa imo tagipusoon, labaw sa imo kalag, labaw sa imo pangunahuna, kalabaw sa imo kusog. One time, di pa mangkot ko ang mga bata. Nga walang part ng katikism. Siling ko, mga anak, may 4 ka pamagi nga higugmaon nato ng Dios labaw sa tanan. Labaw sa aton tagipusoon, labaw sa aton kalag, labaw sa aton pangunahuna, kag nagsinyas ko, labaw sa ano? Sila sa mga bata, labaw sa aton abaga. Gusto mo mga auton, di ba? Sinyas ko mo na eh. Pero di labaw sa aton abaga. Pero ano ang motilingon sa mga auton? Labaw sa aton, ano sa inyo? Basi mo sila mga abaga, bla? Labaw sa aton kusog, motilingon ng Diyos, labaw sa tanan. Kadua, igugmaon ta atong sikatawo, subong sa atong kagalingon. Kaya sa pagkamatuod, kung ano ang pagkilala ta sa atong kagalingon, naghatag na kulor sa pagkilala naton sa atong sikatawo. Kung ginaigugma naton sila, kung ginarespeto ta atong kagalingon, ginarespeto ta man ang atong sikatawo, labi na gina mga tao kaupot naton sa atong balay. Gani, ang pagigugma, naghatag sa aton mga autot sa malawig nga pasensya kag pagpaubos. Naghatag sa aton sa kusog sa pagbatas, sang mga kabudlayan kag mga pagtilaw mismo sa sulod sa aton panimalay. Kung wala sa pagigugma mga autot, madali lang kita mangakit. Tama sa aton kakutos, kakortos ang paminsaron kag palatyagon, na kung kaisa natawag kita sentimos. Pero nakita niyo mga auton, grabe imo pagpalangga, grabe imo pagigugma, plus ang imo mabakod kapag tuo, kung nano nga mapagtilaw sa panimalay, mangin mabakod ka kay ginahangkad ka sa sinanga paagi. Kung sa bagay mga auton, ang tanang nga kabudlayan sa aton mga buhi, pagtilaw lang ina. Hindi man na yung katapusan sa tanan, kinat-challenge lang kita sa aton sitwasyon. Importante lang, hindi ta magutos. Importante lang, hindi kita madulaan sa pasensya. Kaya kung madula, ina mga utot, hasta ang kahulugan sa pagigugma, madula man. Wala na kita kusog sa aton lawas. Hindi lang yan silingan sa sunod lang yan sa panimalayta. Ano pag inabi kung maglagad kita sa aton katilingban? Ano pag inabi kung manghikot kita sa aton komunidad? Kung hindi kita kapasensya sa aton balay, mga auton, di man kita kapasensya sa atong katilingban, kay puti ka budlay magubra sa tao. Budlay magubra sa imo komunidad. Nagakinanglang ikaw sang tuman nga pagpasensya ka pagpaubos. Gani ba sila naton ang matuod nga pag-igugma sa Dios, essentially, ang pagtuman sang iya kabubuton. Hindi ya aton, kay kung aton na nga gusto ang tumanon, dali tayo masunggot, dali tayo masaklaw, dali tayo mapalagyo kita, hindi na kita mag-serve sa simbahan, hindi na kita magpadayon sa atong buluhaton. Kung ikaw abi pare, kung ikaw kapilyan, kung ikaw chairperson sa isa ka lay association o sa tanan-tanan ng mga lay association sa simbahan ta, mag-meeting ikaw manglipot. Kung tawag ko mo pa na sila, kapalo naman sila sang oras kang sang adlaw.
Dalon mo ang duwa sa mitigan, lingmod ralang kamuhan, di ka mo magaling kay sugaton kong iban. Paglakat mo, pagbalik mo, dala mo tatlo, ang duwa nga aradra, wala na. Naglakat naman. Okay, asa matapos ng inyong meeting, nagpangitaay na lang ka mo. Di ko rin ikaw ang leader, ano ang pasensya mo? Ano ang pagbatas mo sina? Ugtas sa imo nga mga katapuhan, ay grabe mga utot. Kung ikaw binanay, asawa, ikaw bitatay, bana, ang imo kabataan, saan ka pilala kabilog, huwag ka pamati sa inyo nga duha, wala ka tuman, tanan na lang mga utot, kamatsyag mo doon na ginulsol ka nga nagnanay ka. So, walang tatay ka man. Sinayang praktikal na kakaktual na eksperyensya sa atong panimalay, ano kita magpatuko, sinang kabakod, na nagikan sa pagigugma sa Diyos, sa pagbatas, sa tanang nagabudlayan sa pangabuhi, labi na ginsubong. Hindi lang yan sa panimalay ka, sa atong pa yan sa syudad. Gani nga ang kada Domingo, pagtipo naton para sa Diyos. Paghalan sa misa, ginandong naton mga utod nga maagom ta inang kabakod. Maagom naton inang pasensya nga makaatag sa atong sang malaba nga pagpaubos. Kaysa sila nga paagi ginatilawan sa Diyos, kung ano man kita kamahigugmaon sa aton sikatawo. Gani ang libro sa Leviticus, Kapitulo 9, versikulo 18 nagasiling, higugmaa ang imo sikatawo, subong sa imo kaugalingon. Kay paagi sila mga utot, makita mo ang kahulugan sang imo kaugalingon. Makita mo ang balor sang imo pagkatawo. Makita mo ang imo pagtubo upon sa imo kalipay nga sa likod sini nga mga kabudlayan nagahandom ka sa kadalagan. Kaya wala maging mga utod sang padya nga hindi kita mapangabudlay. Bisan sa ano nga patag sa atong kabuhi. Subong man ina sa spiritual nga bagay, hindi man kita mangin manilakon, hindi man kita makabaton sang padya, kung hindi kita magpangabudlay tulo-tulo. That's why ang aton nga mga santos, ang aton nga mga martires, pwerte ang ila sakripisyo, ang ila penitensya, kung sa katapusan kinhalat nilang ila kabuhi para sa Diyos, agon lamang sa pag-angkon sang padya nga wala nagakapun na wala nagapalong o kung wala nagakalaya. Ti sa aton pangabuhi diri sa kalibutan ang mungkin naton eksperyensya. Kani mga utod wala lang kita nagatuloy para magsimba-simba lang. Kundi nagtari kita diri para sa pagpailog sa Dios. Gusto naton nga magtubo sa iya grasya kag sa pagigugma. Hindi lang yan sa ngalan sa obligasyon. Kaya obligasyon niya manubo ina nga rason. Kabalo naman kita ng Domingo, obligasyon ta na. Kung amo mo lang ng tuyo, kirme, na ginatulog kang lawas ka tungod sa obligasyon, hindi kita mga utol magtubo. Pero kung pinsaron ta, nga ang pagkarita diri sa pag-iwat sa santos nga misa para nga magtubo kita sa grasya sa Diyos, manuto kita sa iya nga mga dulot, kag sa iya pagpalangga, agod ka sa pagpauli ka sa atong panimalay, kag sa atong katilingban, dala natin ng pagigugma sa Diyos, madasig ang aton nga pagtubo kag mapakod ang aton lawas. Isa pa mga utod ang challenge sa Diyos sa aton nga sa pagtipo naton sa pagyaob kag sa pagsimba sa iya, ginahanggat man niya kita nga bayaan tang aton daan nga kabuhi, bayaan tang aton kasawayan, ang aton bisyo kung mahimo pa lang kay masakit ina sa aton mga utod. It's very hard to let go something. Sa aton kabuhi labi nagikunaanad ka, nanamian ka na blang na mananangin sa kanegturo sa imo kabuhi. Budlay-budlay na mga auto talikdan. Nagakinanglan na sang tuman na grasya sa Diyos. Kaya kung aton nang alam ka kabilidad, ay, wala yan kita yung magdiya sa atong bisyo, totoo na yan. Pero kung lokdal kita sa grasya sa Diyos, kagalaton nga konviksyon, masilin kita na tama na, hindi na ko. Baguhon mo na atong kabuhi, sarangan ka na mga utod niya, bisan instantly. Pero ang proseso sang pagkambyo, kag pagbago, tama na mga utod kahinay. So kung hindi mo mapamatudan sa kabalingon mo nga nagbago ka na, tungkol nagbiya ka sa bisyo mo, lantawon pa na iya. Tanawon tabi, sa kasimana, sa kabulan, sa katuig, yan ang pagbago mo, consistent nga, basi isa man nagasmana. Pagkatapos, balik ka naman, hindi na tuod ka pagbago yan. Once nga magliso kaya sa sala, pagkadto sa grasya sa Diyos, tuod-tuura na lang. Kay siling ni Ezekiel na propeta,
kung ang imo kabuhi sang una makasasala, kag nagbago ka, nagtinguha ka nga hindi ka na magbalik sa imo kasawayan, malapot mo ang kaluwasan nga imo ginahandom, maluwas ka. Pero kung ang kabuhi mo maayo, kag sa ulihi naglain ka, nagkambyo ang imo kabuhi, nagparasala ka, di mapatay ka sa imo sala, nga hindi ka maluwas. Pattern of behavior na mga utot, sa aton pa. Kung tanawon din man ang aton pagbago, hindi lang niya subong. Abi tanawon ta, anong pattern sang batasan mo, sang behavior mo. Idabala nga pattern, nagatudlo sa imo nga nagapakadto ka sa Dios, o kung nagaliko ka sa iya dalan. That's why, ang pagigugma sa iya, ang pagsunod sa mga pagtulunan ka sa dalan sang Dios. Hindi atong gusto mga utot niya. Nga man, ang atong kabuhi, depende na yan sa iya. Para mapamatudan kang matuod ka nga pagigugma sa Dios, gina-apply ta na kung ano kita magtratar sa aton si katawo, ano aton batasan, ano aton panimuot. Hindi bilib ang tao sa aton sa ginambal ta lang niya. Tanawon nilabi, kung sa paglipas sa mga tinion, ay nang ginapangambal mo, ginapangapuhi mo na. O basi wala man. Ganing atong tema nagasiling, paagi sa pagtuo, ginapangabuhi nato na adlaw-adlaw mga utot, gina-apply ba na? Amo na ako magserbisyo kita sa simbahan, ginahandom nato ng kadalagan, upod sa tanan-tanan na katapuan, hindi lang nga atong kaugalingon, kaya magadalok kita sa nakaulihin, pero kung ang atong pagpagabudlay, ginalagid nato ng atong panimalay, ang atong katilimban, bilog na simbahan nagahimutos kag nagahimakas para sa kadalagaan kag kauswagan, then mangin masadya ang atong kabuhi mga utot nga bisan budlay naga-enjoy ka, bisan masako nalipay ka, bisan wala ka na sang pahuway, naga-enjoy ka sa kabuhi mo kaysa sa mga actual graces sang Dios sa aton, hindi lang something material kundi ang joy o ang kalipay nga ginabatyag naton sa atong pagpagabudlay kag sa atong kasakoon, actual grace na sang Dios para sa aton. Kaya kung madula man sa mga utot, madula man atong kusog, di ba lang? Kapoy magubra nga wala ka sang kalipay, kapoy magubra nga wala ka sang gana, kapoy magubra nga wala ka interes. Pero kung ari na sa imo kabuhi, may interes ka, may kalipay ka, may gana ka, may drive ka, bisan ano ka kakapoy, wala mo na ginamay. Because ang imo pangabudlay, ginakompensate ka sa kalipay nga sa imo. Agor maging mamagaan ang imo kabuhi, kay na kabubuton sang Diyos para sa aton tanan. Amo na mga uton nga tama katapoy magubra kung kaugtas ka, kung kapag kabala ka paugot ka, kung budlay-budlay kitya. One time, ang Cebuano kag ang Tagalog, nagakwat sila lamisa. Sila sa Tagalog, ang bigat. Siling man sang Cebuano, pitaw. Pinoyan sang Tagalog, kundi titil sa Cebuano, na bitaw. Siling sa Cebuano, amugid, mabugad gid ang bigat, bitaw. Itayo ko na. Kung magakwat kita sang lamisa nga mabugat, kaya nagatuwa ngayon kita, nga wala kita